Justin Brownlee, ban nga ba sa PBA at reserve import ng Barangay Ginebra? Kikilalanin natin mga ka-idol. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Malaking tagumpay nga mga ka-idol sa larangan ng basketball ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas sa Asian Games, kung saan matapos nga ang 61 years ay muli nating naibalik ang gintong medalya. Nabase nga sa standing ng men's basketball sa 2023 Asian Games mga ka-idol, nasa atin na nga ang gold at silver ay nasa Jordan, bronze nasa China. Nasa 4th place naman ang Chinese Taipei, 5th place Iran, 6th place Saudi Arabia, 7th place South Korea, 8th place Japan, 9th place Qatar, 10th place Bahrain, 11th place Kazakhstan, 12th place Hong Kong, 13th place United Arab Emirates, 14th place Mongolia, 15th place Indonesia, at ang pinakahuli Thailand na nasa 16th place. At dahil din sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas ay inanunsyo nga ni Governor MVP Ramon Ang na ang Gilas player ay makaka-receive ng cash incentives. Habang update din mga ka-idol, ang mamahaling isinuot nga ni Coach Reyes nung FIBA World Cup ay dinonate niya sa FIBA House of Basketball. Na sabi nga ni Coach Reyes, "What an honor to see my coat displayed at PBA Museum." Gayon din naman ay tila naging heroic ang performance nitong si Justin Brownlee sa pagkuha ng gintong medalya ng Gilas Pilipinas. Nasabi nga ni Justin Brownlee, "I'll play in any type of environment as long as it doesn't kill me. I love representing the Philippines. It's very special to me in my career." Sa pagkapanalo nga mga ka-idol ng Gilas Pilipinas ay talagang maraming pinahanga itong si Justin Brownlee. Katulad na lamang ng former Ginebra star player na si JJ Halterbrand. Nasabi nga ni Halterbrand, "Justin is the only import na walang arte bro. Sipag siya, never mo siyang nakikitang nagagalit, nagko-complain. Always positive, very humble, everyone likes him man. Total package, nakita mo ba yung mga shots na he was make not last na bro. Challenge step back, nothing but net. Grabe talaga." At tila ay sinisigaw din ng netizen na pagawa na nga ng statue itong si Justin Brownlee bilang honor sa magandang performance na ginawa niya sa pagkuha ng gintong medalya sa Asian Games. Si Coach Olsen Bracella din ay humanga kay Justin Brownlee na sabi nga niya, "I'm going to be biased and say yes. GOAT for Justin Brownlee. Import greatest of all time. And he has proven not just in the PBA but internationally." At sa kabila din mga ka-idol ng ating tagumpay ay hindi rin maiiwasan ang mga negatibong komento katulad na lamang ng coach ng Iran. Nasabi nga niya, "Now, I see 3 naturalized player, foreign player for the Philippine team. I'm not saying this because we lost." Nagtagumpay man ang Gilas Pilipinas sa Asian Games, ngunit tila mahihirapan sa pagpasok sa Olympics ngayong 2024 dahil tila malalakas din mga ka-idol ang makakaharap ng Gilas Pilipinas. Kailangan talaga ng mahabang preparasyon mga ka-idol, nang sa ganun naman ay magkaroon tayo ng pagkakataong makapasok pa rin sa darating na Olympics, na hanggang ngayon nga hindi natin malaman kung mananatili ba itong si Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas, lalo pat sinasabi nga niyang ang focus niya ngayon ay ang Barangay Ginebra, o mabibigyan muli ng pagkakataon na patunayan na siya ang winning coach o best coach sa Gilas Pilipinas na itong si Coach Reyes ay magbabalik nga ba. At sa kabilang banda mga ka-idol, hindi pa rin talaga sigurado kung sino kay Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang magpapatuloy bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas, lalo pat paparating na nga ang qualifying tournament para sa darating na Olympics. Kasabay din ng pagkapanalo ng Gilas Pilipinas ay sinabi nga ni Jappy Tiglar at Marcio Lassiter na ito na ang huling laro nila sa Gilas Pilipinas at opisyal na nga silang magre-retiro mga ka-idol. Natapos man mga ka-idol ang Asian Games at tila isa sa mga inabangan ngayon ay pagbubukas ng next season ng PBA at yan nga ang Commissioner's Cup. Bago pa man magsimula ang Commissioner's Cup, tila may mga ilang pagbabago na ang nagaganap, katulad na lamang nitong si Jamie Malonzo na muling pumirma ng kontrata sa Barangay Ginebra. Gayun din naman, ang bagong player ng Barangay Ginebra na si Maverick Amnisi ay nagsalita na about sa pagpili ng kanyang number. Nasabi nga niya, "You know, for the past week, since I mentioned that my number is going to be 30, madaming taong nagsabi sa akin, 'Mav, please don't wear a number 30. That's Eric Ming's number, Mav. Wala kang respeto sa legacy ni Eric Ming. Para matigil na kayo, I've changed my number. And the number I changed is to 00. Para oo na, matigil na kayo. I promise, hindi ko na sinadya yan.
I'm sorry. At ito ang si Newsam may tila naliling sa Barangay Ginebra. Nasabi nga ng PBA Chairman Enrique Vargas kay Francis Chua, natatakot na nga ako. Baka lumipat na ng Ginebra si Newsam. Nalam naman natin mga ka-idol na malapit na rin ma-expired ang kontrata ni Newsam sa Meralco Bolts. Kung kaya't maaari ngang mangyari ito mga ka-idol. Gayun din naman at pinag-uusapan mga ka-idol bago pa man magsimula ang Commissioner's Cup na itong si Mikey Williams o ang kontrata ni Mikey Williams ay naka-hold. Dahil di umano mga ka-idol ay nagre-request na naman ng mataas na salary itong si Mikey Williams. Gayun din naman mga ka-idol at pinag-uusapan nga ang top 10 pick ng Meralco Bolts sa si Brandon Bates mga ka-idol. Kung saan sabi nga sa ating source, Bates gets an offer from Meralco but the offer isn't for the veterans maximum 420,000 a month that Bates camp is allegedly asking for. Under PBA rules, rookie drafted outside of the top 3 are eligible only for pay of 200,000 a month in their first year of tenure. Nakatulad nga ni Bates itong si Mikey Williams o kampo ni Mikey Williams ay nagiging demanding din pagdating sa salary mga ka-idol. At gayon din naman mga ka-idol ay nakilala na rin naman natin ang ilan sa mga imports ng mga teams ngayong darating na Commissioner's Cup. Sa rain or shine nga natin si Dawan Summer. Habang sa terafirma naman nandyan itong si Tomas Date. Hindi naman at hindi papahuli ang imports ng Phoenix Super LPG na si Jonathan Williams. Andyan din naman ang imports ng Converge Fiber Xers na si Tom Vadonovich. At syempre hindi rin papahuli ang imports ng Meralco Bolts na si Ferron Hunt. At pinakilala na rin mga ka-idol ang tila malakas na import ng Blackwater Bossing na si Chris Ortiz. At syempre, nandyan ang NBA caliber ng NLEX World Warrior imports na si Tomas Robinson. Gayun din naman at NBA caliber ang San Miguel Beerman import na si Tyler Stone. At hindi rin papahuli ang Magnolia Shots na NBA import na si Tyler Bay mga ka-idol. At nandyan din naman ang Michael Jordan na imports ng TNT at superstar na player ng Jordan na si Rondé Hollis Jefferson. At sa Barangay Ginebra nga, sanay itong si Justin Brownlee. Ngunit sa kabilang banday, nagkaroon nga ng mga ka-idol ng problema itong si Justin Brownlee. Nasabi nga sa ating source, Justin Brownlee fails Asian Games drug test. Justin Brownlee failed a doping test a day after the team won the gold medal in men's basketball. The International Testing Agency announced Thursday. In a statement, ERA said Brownlee tested positive for carboxy-THC, a substance linked to cannabis and is included in the prohibited list of the World Anti-Doping Agency. Brownlee's sample was collected during an in-off competition anti-doping control on October 7. Gilas Pilipinas won the gold medal against Jordan on October 6. Nasabi pa nga yung sabi ng SBP na Brownlee is in medication before pa kaya di nakalaro ng FIBA World Cup dahil injured, may medication siya, doon tinitrace. Kung baka sa medication kung may component. At ang mga consequences nga mga ka-idol sinasabi na maaaring maban nga to play in FIBA sanctioned tournament game or years. PBA ban for some games or years. Asian sanction. Hopefully, that series of tests that will conducted upon him is favorable for him. Kaya't posible nga kaya itong si Lester Prosper ay kuning import ng Barangay Ginebra lalo pat gusto niya rin talagang makapaglaro sa Barangay Ginebra. At katulad ni Justin Brownlee, napaka-humble din itong si Lester Prosper at idol nga niya itong si Justin Brownlee. At kung babalikan nga natin mga ka-idol ng 2018, plano nga palitan ng Barangay Ginebra si Justin Brownlee. Nasabi nga Ginebra bring in a new import, Charles Garcia, to replace Shane Edwards. Ginebra has decided to make an import change to make up for the momentary absence of Greg Slaughter in the PBA Commissioner's Cup. Na itong si Charles Garcia isang NBA caliber at fit din ito sa Barangay Ginebra kung sakali nga mga ka-idol na itong si Justin Brownlee ay mabana sa PBA. At syempre umaasa tayo na maging favorable nga ito kay Justin Brownlee at sa buong fans ng Barangay Ginebra na maging negative ang result mga ka-idol. Dahil alam naman natin kung gaano kahalaga ang presensya ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas lalong-lalo na sa Barangay Ginebra at napakarami din talagang nagmamahal sa kanya. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol kung maban nga itong si Justin Brownlee, wag naman sana. Sino nga kaya ang karapat-dapat na maging kapalit bilang import ng Barangay Ginebra o Gilas Pilipinas na kayang pantayan ng performance na pinapakita ni Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas at sa Barangay Ginebra? Kung ano may kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.